Magandang hapon. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon. Ako si Dennis Reyes. Dennis Reyes, ang iyong hyper na host. Nandito na naman ulit para sa isang oras at kalahating talakayan, chismisan, puro-puro, at kung ano-ano pang pangaasar at pangbabangay para sa mga ibang tao. Hopefully, may magalit naman sa akin. Parang ang babait na ngayon, mga hayop kayo, mga DBS. Kaya parang walang nagagalit sa akin. Mahirap pang may magalit, baka ma-riding in tandem, delikado. Pinagtatatakot ka rin, puro mga duwag yung mga hayop na. Anyway, eto ulit tayo. Makikipag-talastasan. Maganda ang kwentuhan natin ngayong araw na to. Pag-usapan natin yung mga survey na lumabas and how it affects yung... dalawang survey na lumabas. Survey on ang importanteng mga issues para sa mga Pilipino at sino-sino ang mga nangunguna sa senatorial election sa ngayon darating na Mayo. Yan ang magandang tanong kasi alam mo punong-puno ako ng pagtataka. Alam mo, unahan ko na, I will ask the question I asked you kanina, no? Dahil tayo ay taga Makati, ako'y takang-taka. Paano lumanding sa top 10 si Abby Binay na wala akong nakikitang ni poster, ni ad. Wala, hindi lang ako siguro poster ban, pero ni isang newspaper ad. Hindi katulad ni Bong Revilla, is all over the place, no? Pero Abby is very quiet, and yet sa top 10 siya. Well, very clear. Okay, there are many ways to campaign pagka-senatorial. Okay, pagka-national elections. One, it's either magiging tri-media heavy ka, yung uso ngayon, social media heavy, or mag-organic ka. Hindi mo lang nakikita kay Abby is yung tri-media. But remember, since Abby started serving as Makati's mayor, she was heavily into social media. She has one of the most sophisticated social media operations in the country. Kaya mapapansin mo, walang issue na lumulutang sa Makati against the Binays social media, kahit na nung kaputo ka ng social media, because they're very, very good. Maganda ang PR nila once social media. Second, you have to remember, it is also possible. Okay, tatay niya dating vice president, Vice president. Marami silang ang one thing na nag-invest ang Makati yung Sister City program. What if yung Sister City program na yan, kahit na wala na si Tomas Lopez yung nag-handle yan. Presidente ng UMAP. Namatay na siya. Pero still, these people still remember that they owe something to the Binays, and the Binays were great allies. Diba? So, kumbaga, madaling puntahan. So, kung napupuntahan mo, halimbawa, pupunta ka sa isang bayan, pupuntahan mo si Gov, si Mayor. Mm-hmm. Mayor, baka pwede namang ikampanya mo. So, sa mga tao, kakalat ka na. Kakampi natin to, Another thing, okay, ito talaga, hindi mo, the endorsement doesn't really convert into vote. What ang pinakakailangan mo ron sa pagka-lumanding ka kay Gov, two things lang. One, ma-assure mo na meron kang operator doon, meron kang political officer. Yung political officer mo sa area niya, isang galing sa partido. Sa partido ba yan? Hindi. Galing kay Gov. Kung kakampi ko ay ikaw si Gov, pupuntahan kita. Gov, bigyan mo ako ng tao. Bigyan mo ako ng political officer. Tao ni Gov yun. Diba? Someone na maaasahan ko, someone masipag, okay? Ako magpapasweldo. Pero siya magkakampanya sa akin. Siya magkakalat ng poster, siya mag-iikot sa mga tao. The thing about it is, dahil binigay siya ni Gov sa'yo at close kayo ni Gov at ang ibibigay sa'yo, mapagkakatiwalaan. Siyempre. Okay? So, ibig sabihin, accountable siya sa'yo. Hindi ka lolokohin. So, gagawin niya yung trabaho. So,
iikot at iikot siya, magkakalat siya ng poster mo sa probinsya, polyetos, ikakampanya ka ng maigi. Kilala ka na sa tao. That's one. Second important thing na dapat makuha mo is, pangalan mo nakalagay sa sample ballot. Aha. Sa pero probinsya, lahat naman yung ginagawa. Okay? 80% ng boto mo na makukuha mo sa probinsya, makukuha mo dahil sa sample ballot. Seryoso Especially yan? pag top 4 ka. Kahit ka man ikaw pag bumoto ka, tamo ugali mo, kilala mo ba kung sino ang iboboto mo? 12 senatorial. 12 senatorial. Yung galing sa balita. Diba ganyan, no? Diba? Oo. Kaya ang laki ng factors yun pagka naabutan ka ng sample ballot. O nga, no? Tama ko to. And usually, ang sinasama mo, yung top 4. Kasi pagdating ng panlima, tinatamad ka na. Minsan parang, tangina, hindi ko na pupunin ito. Kailangan ba talaga 12 boboto? Hindi naman eh. Diba? That's why pag mapansin mo, ang senador, iba-iba boto. Dahil kung pare-parehong puta lahat ng tao, binoboto yung 12, di puta halos pare-parehong boto niyan. Diba? Ugali ang taong gano'n eh. Kaya dalawang bagay ang importanteng makukuha mo pag lumanding ka sa local. Bigyan ka ng political officer na pinagkakatiwalaan nila na hindi ka lolokohin, sa kanya, isa ng pasusweldohin mo, sa kanya ka magbababa ng lahat ng campaign materials mo, sa kanya aasa sa schedule mo pagdating sa probinsya na yan. Sino kakausapin, anong pupunta mo, everything. So he's your eyes on the ground. He's your eyes and ears. Pero second, nasa sample ballot ka. Teka, another question. Ito naman atin-atin lang, seryosong tanong. Namimili ba ng ballot on the national namimili ba ng boto on the national level? Alam ko ginagawa nila sa local level yan, nag-aabot ng pera. Pero on the national election like a senator, nakakapamili ba ng boto diyan o hindi? Parang tagal mo sumagot Seryoso ang gusto sagutin ko yan. Parang sagutin yan. Sige, demanda tayo. Okay. Chismis lang. Ayan, may disclaimer. Chismis lang. Ang sabi ng chismis ay ganito. Kaya na-disqualify si Erice. Si Edgar Erice ano to, Caloocan ba? O nabotas ba yun? Yes. Ano ba yun? Ayun. Kasi nagsumagot siya dyan sa tanong na yan. Kakasuhan ka ngayon. So now, you tell me. Well, it's not something to be discussed. Ganyan yan. It's not something to be discussed. Okay. Not out in the open. Okay. But the failure to answer a yes or a no gives me the impression that it's probably a yes. Yung paano ang hindi natin naintindihan. Like for instance, ako. Well, it's more technical now. Okay. So, we'll just take it as that. Okay. Ganito ang is it possible? Yan, is it possible? Yan. Remember, ano ang issue na pinag-uusapan since automation? I don't know. Which one? The source code from the start has never been secured. That's true. Remember, the source code has never been secured. Okay. That's the problem. That's the problem. Diba? So, kasi since 2010, yun ang pinagtatalunan. Every election. The source code has never been secured. So, my question is, kung may bayaran mang mangyayari, hindi yan mararamdaman ng botante. Hindi katulad ng local. Oy, boto nyo si Kuntihal. Eto, 500. Pero kasimple yun di ba, sa local? Pero gano'n din naman. Pagka inabutan ka 1,000 kasama sample ballot. Di ba? Yung pag inabutan ka ng 1,000, may kasama sample ballot. Yung sample ballot, sino-sino mga pangalan ng laman? Yun na yun. Ayun. Yun. Parang ang konti naman na 1,000 lang. Siyempre, laki boboto ko, no? Siyempre, depende sa lugar yan. Dito sa Makati, mahal yan. Taguig, mahal yan. Pero pag pumunta ka sa mga liblib na lugar, limbawa, tipong Gumaca, Quezon, yung mga ganyan. O kaya mga tipong probinsya. yung mga probinsya tayo, mga liblib na po.
Di ba? Yung talagang... Babatnin. Yan. Layo yan. Diba? Parang hindi nakakaalam kung saan yun. Mga tipong, mga Buntok Peninsula. Yung mga ganyan, di ba? Pipindan. Diba? 500 lang yan. Tapos na yan. Oo nga. Kaya nga ang I'm going to show this next i-present ko sa susunod. Let me just stop sharing this. Kasi ang usapan kasi may relasyon ito doon sa isa pang survey ito po ay mga surveys ni Pulse Asia, no? Na ang issue kasi ng mga tao dito, syempre apektado dito yung sino ba sinong binoboto mo, yung preference mo for voting, apektado yan ng mga issues mo bilang isang mamamayan. Ito, let me show you. Ito yung pangalawang survey nila. Ayan. Ito daw, nung nag-survey before bago SONA noong July, no? Ito daw yung top issues ng mga tao. At kung papansinin niyo dito sa listahan, top issue yung inflation. Talagang galit na galit ng tao diyan. Galit na galit ng tao diyan. Okay. Pag biniyak mo yan, tatlo lang naman yan eh. Okay. Mataas ang bilihin. Oo, mahal ang pagkain. Mababa ang sweldo. Baba ang sweldo. At walang katarungan. Isa pa yan, yes. Walang katarungan. Tatlo lang yan. Pag pinagsama-sama mo yan, tatlo lang yan. Okay. Marami sinasabi nila, okay, inflation number 1. Bullshit. Marami hindi nakakaintindi ng inflation. Totoo yan. Inflation is good. Yes. Hindi naman hyperinflation eh. Yes. Inflation is good. Why? Because inflation, lalo na sa Pilipinas, sa Philippine setting wherein we are a purely a consumer economy, inflation means merong economic activity. Tumatakbo ang pera. Pagka tumatakbo ang pera dahil consumer economy tayo, ibig sabihin, maraming nangangalakal, maraming kumikita, maraming nagbebenta, bumibili, tumatakbo pera. Okay. However, syempre, dahil inflation, dahil tumatakbo pera, maraming pera tao, ang mga bilihin, humahabol din, nagmamahal. Syempre. Ang problema is, it is not inflation, but the fact na hindi yata maabot ng kung magkano ang sweldo ng tao, so yan, ang itinataas ng presyo. Mm-hmm. Okay? So, ang real problem is not inflation, but purchasing power. Which is related to inflation technically. Okay. Kasi, No, hindi. Okay, inflation is only a measurement. Okay. A manifestation. It is only a measurement of activity. Okay. Okay. Unlike purchasing power is actual measurement of what your actual money can buy. Yun ang tangina talagang epektado ang kalamnan mo. Kung sa 100 piso dati, nakakabili ako ng ulam at kanin ng 2 beses. At ngayon, dahil ang ulam sa karinderya ay ano na lang, ay tawag ito, ang ulam ngayon is 80 pesos na. Nako, ang kanin, 25. Kulang na yung 100 mo. Diba? Ito, ayan. Diba? Gano'n na ngayon eh. Okay lang sana yan kung ang sweldo mo 100,000 isang buwan. Pero puta, kung ang sweldo mo ay 14, 18 mil pa rin, 30 mil pa rin isang buwan, puta, pamasahe pa, pagkain pa ng anak mo, pang pamasahe, pang eskwela, pang gamot, dalawa pa kayong kumakain, dalawa pa kayong nagtatrabaho, mabigat talaga. So, ang talagang pinoproblema ng tao is insecurity, food insecurity. Which we do not have, diba? Kasi apparently, parang wala na yata ang farmer sa Pilipinas. Ang mahal ng bigas. Ang isda natin, ini-import natin sa incheck na ninanakaw sa karagatan natin at binibenta sa atin ulit. Sus Maria Josep. Yeah. Sobrang fucked up ang agriculture natin. And yan na kailangan ayusin. Alam mo, perfect example, alam bang wala nang gumagawa ng asin sa Pilipinas? Wow. Oo, yes, because sometime in 1995, pinagbawal ang asin na hindi iodized. Sus Maria Josep. Teka muna. Yes. Panahon ni Ramos yan, di ba? Yes. Hindi kumakanta ng iodized salt. Yes. Nalala ko yun. Oo. See, that is why yung mga artisanal salt natin nawawala. Yung mga talagang
kinakalkal, oo. Yes, we used to have very good artisanal salt. Di ba? Yung meron yung konting dinosaur egg, meron yung naka-stuck sa kawayan, sa bumbo. Marami yan eh. Lahat yun nawawala. Why? Because yun dapat i-refill yun. See, that's an example eh. Marami tayong, ito, alam bang, there will be a shortage of rice. Rice, oh. There won't be any rice. Okay? With things rolling na yon, walang rice by May. Walang bigas. So, kailangan mag-import talaga ng marami. Isa pa, wala rin tayong munggo. Wala tayong munggo. Pinakamurang ulam, munggo. Wala tayo. Nabibili yan sa Australia. Believe it or not, i-import natin ng munggo. Totoo yan. Some of them come from Vietnam, Cambodia. Basta pag meron tayo usapan with these other countries, yan ang mga kapalit. Munggo, gulay. It's now all from Australia. Yeah. Imagine that's Australia pag galing ang munggo natin. Now, tapos, so, tatlo lang yan. Babalik tayo ngayon sa tatlong mabibigat na issue. Kumakalaman sikmura, let's magkakadikit yan. Walang kinikita. At yung kakulangan ng hustisya. Palaging agrabyado. Palagi pag wala kang pera, kulong ka kahit wala kang kasalanan. Kaya pansinin mo. Nakita natin yan sa nakaraang administrasyon. No? Kaya pansinin mo sino-sino ang nangunguna dyan sa survey. Balik nga natin yun ulit. Ang pinakamabenta, mga tulpo. Bakit? Tangina, pag nagrabyado ka, tumbong mo kay tulpo. Totoo yan. Yan ang sinasabi nila. Papatulpo kita. Papatulpo kita. Kahit na putang ina, yung isa na huling tumira ng 60 million sa tulitin. Tangina, meron pang bagong party list. Yung tulpo para sa turismo. Tulpo ang number 1. Ayan. Yung isang tulpo, American citizen. He served in the US military. Si Erwin yun. Kaya hindi siya ang alam ko, kaya hindi siya na-confirm sa pagiging DSWD because meron daw siya American citizenship. Yeah, pero tumatakbo. Ang problem dyan, ganito. Ang American citizenship niya, hindi under his own name. It was an assumed identity. So under Philippine law, he did not break any law. Which is why he's running again. Yes. That's why he's still there. Yes. So, pwede ba siya i-disqualify? Hindi. So, kaso nilang magkapatid ni Ben dati, nakasama yung ate nila, nakabunga sila ng magkano, 60 million ba yun? Technically, plunder yun. Na-dismiss. Di ba? Mahiwagang na-dismiss. So. Pero kung ordinaryong mamamayan ka, wala ka kilala, na nag-shoplift ka lang ng nor sa grocery, yari ka. Well, see, that's the thing. And people know that. Na merong kakulangan sa hustisya na, puta, bakit hindi pantay-pantay? Yung malalakas lumulutot. Totoo yan. Diba? And the thing there is, ganyan ang panahon ng 70s kung kailan lumakas ang rebelde. So, ang sinasabi mo ba, Kadinis, ang sinasabi mo is that yung hinihingi ng tao, yung kaninang listahan, di ba, sabi mo, top 3, yung inflation, yung sahod, tsaka yung kawalan ng hustisya, related yan sa voting preferences ng masa na ganito. Yes. Kasi kapag tinignan mo, the people, yung top 15, represent replies to those 3 questions. Ano, di ba? Yes. Yung ipapagamot kita, merong malasakit center, yung nagbibigay ng ayuda. Di ba yan mga bide? Yung nagbibigay ng ayuda, yung nagpapamudmud sa tao, kahit saan totoo, puta, pera nyo yan, wish nyo galing yan. Di ba? Yung may malasakit center, puta, ano ba talaga ginawa ng malasakit center? Ginawa lang niya imbudo. Dahil beforehand, nakakakuha ka naman diretso sa Presidential Social Fund, saka sa PCSO, saka sa PAGCOR. Diba? Pero ngayon, puta, nagkaroon ng malasakit center, inimbudo lahat doon. Lahat so, nung ng budget yon, nagalit sila. Pero the truth of the matter, dapat tanggalin na talaga yun. Because it's useless. Dagdag lang sa red tape yun. Totoo yan. It's a few extra steps that we don't need. Yeah. Diba? Tama. Kaya mo,
Si Bato, dating PNP chief, bakit ang baba niyang survey? Kasi, di ba nilaglag si Duterte? Hindi sa people, no? Puta, nung PNP chief ka, ikaw yung nangangapi. Ang dami mong pinatay. Totoo yan. Whether kayang patunayan o hindi, that is not the point. The point is yun ang impression ng mga tao. Pero, okay. Diba? That affects you. Bakit nandyan sa listahan si Bong Revilla? Sinong tinulungan yan bukod pa sa sarili niya? Hindi. In fairness kay Bong Revilla, pagdating sa probinsya, galante ang mama. Namimigay. Talagang namimigay. Kasi remember, hindi lang siya, isa lang ang senador. Pero puta, ilang kapatid niya, mga anak niya, nagsisilbi lahat. May mayor, may congressman, may party, may vice. Oo, buong pamilya. Buong pamilya. So puta, maraming. Tsaka maraming. Sa'yo na naman sila ng budots this time para manalo ulit. Kasi mga tao, budots na, okay na. Okay. Tsaka isa pa, artista yan. So, ang artista is a different. Ganito, hindi lang yun eh. Bakit? Lahat ng mga lahat ng mga pelikula niya, mga aping lumalaban. O kaya tagapagtanggol ng api. The same magic, di ba? Ni Lito Lapid, saka ni FPJ. It may not be true in real life, pero yun ang perception ng tao sa kanila. Ayan. Which is why Lito Lapid is also here. Kilala ng tao. In fairness kay Lito Lapid, nataranta silang lahat nung nagpakita ng record yan. Turns out, Anong record? Kahit na pala absent siya, turns out, he had the most bills filed. Most bills sponsored. Talaga? Masipag pala. I didn't know that. Ang gimmick niya is masipag ang backstab niya. Tapos, dahil alam niyang hindi siya magaling sa debate, hindi siya magaling magsalita. Hindi siya nag-engage. Naghahanap siya ng co-sponsor. Na magdedebate para sa bill niya. Oo. Hati tayo. Maganda tong bill na to. Mag-co-sponsor ka na sa akin, ikaw ngayon na nasa floor. Ako na lang ang gumawa, ikaw na magsalita. Ganun. So, puta na lang labas na yung record dyan, nataranta tao. Kaya pala kayo hindi nagsasalita. Mabalik ako ulit sa tanong ko. Tito Soto, talaga lang? Taas ng niya, number 2. Itbulaga. Ayaw nga, no? Remember, Tito Soto, since the beginning, has only lost once. As vice mayor or as mayor? As vice mayor. As vice mayor. Yeah, I remember that And he ran for Pero when he became senator, runaway hit yan. It's always in the top 10. Lahat ng election niya, isang beses lang siya natalo. Until yung last time. So yung last time yung pangalawa, nung tumakbo siyang vice president. That was a big mistake on his part. Pero ganun eh. No. It wasn't. Are you sure? Forget. Yes, people forget. He was the front runner. Until Kiko Pangilinan threw his hat in. Okay. Ampun nila si Sharon. Si Sharon lumaki sa kanila ni Helen Gamboa. Asawa ni Sharon, that's why he gave up. Ako, ganun ang basa ko. Nandun na lang, nagkasubuan, ibinigay na lang niya kay Kiko. So before Kiko, he was the front runner. I see. Puta, kung hindi tumakbo sila Kiko, I doubt kung nahati ang boto. Kung one-on-one sila ni Sara, bugbog si Sara sa kanya. That's how I saw it. Actually, mga politiko natin, medyo gahaman din kahit yung nasa opposition. Sensya na kayo, pero kung kayo sana nagkaisa, would have been an easy win. Kanya-kanya kayo ng kanya-kanya kayo ng hila ng mga sarili nyong mga ewan. Alam mo yun? Ganun talaga yun. Hindi mo makita yung sana kung magkaisa sana sila. And we have a common enemy. Sana they just trusted one person. Everybody wanted to be a star player. Hindi naman pwedeng ganun. Kalokohan yun. Teka muna. Kalokohan yung sinasabi mo. That is not the nature of the beast. Ay, totoo. Kaya nga naging politiko yung mga yan kasi makasarili yan. Okay. To be a politician, to put yourself up to all the trouble, tatayo ka,
magpapasikat ka, magmumukha kang gago, kakanta ka, sasayaw ka sa entablado. Sasayaw ka, Diyos ko, all diba? the stupid things. Oo nga. So all the stupid things, para lang iboto ka. Mm-hmm. Medyo, meron kang level of selfishness. Self-centeredness. Diba? You have to be self-centered. You have to be selfish and self-centered for you to be able to do all those. Ako pasalamat ako sa survey na to na si Kibuloy at least wala dyan. At least he's not even in the top 4, top 15, top 16. At least malayo siya. Ay, salamat sa Diyos at ang peking anak ng Diyos wala sa listahan. Pasalamat ako sa Diyos. Pero magbabago pa yan. Marami pang malalaglag dyan. Bakit? November to December itong survey na to Ako kasi, okay, kung mapapansin mo, itong taon na to kasi, this is the year that the Duterte magic totally collapsed. Yes, it sure did. Diba? It sure did. Totally collapsed. Ito yung taon na nawala talaga. Kita mo na. Kahit yung matanda, tumatakbong mayor sa Davao, mukhang matatalo pa Matatalo siya. Sa tingin ko, matatalo siya ng mga nag-rally. Tingin ko, matatalo siya. Malakas yung nag-rally. Okay? Malakas, Yung anak, medyo anhin. Yung mga ibang anak, puta, lumulutang. Talagang wala. Adik din yung ibang mga anak Yung anak ko mayor yan, medyo adik-adik din sa totoo lang. Hindi, sumubo ka sila magparali sa EDSA kung di ba maggago Tapos sira-siraan ng EDSA, doon kayo magpaparali. Hindi ba sila pumili ng ibang, di ba? Pero okay. I think that was the acid test of how dead Duterte magic has become. Patay tapos sasaw pa raw yung INC. Actually, yung ano lang yun yung anak na babae lang yun Yung ano yan, it's not well thought of kung may kailam sila sa issue na yan. Pero I don't think it would prosper. Nagsalita lang, nag-flex lang ng muscle yan. Tapos wala na yan. Wala na. Itong taon na to, dahil walang mga Duterte, wala na yung Duterte magic. Tapos yung mga Duterte allies na mataas sa survey, babagsak yan. Pero bakit si Bongo? Si Bongo may fighting chance. So, okay, ugali. Okay, because Bongo is, kahit na nung shop, walang tinatanggihang tawag. Kahit kapitan ka lang ng barangay, puta, tumawag ka sa private number niya, sasagot ka. Interesting. Ganun kabait yan. Maganda ang relationship niya ang PR relationship. Tsaka talagang namimigay daw. Galante talaga. Madaling kausap. So, ngayong nagkakagipitan, ngayon siya naniningil ang utang na loob. And the thing there is, mukhang may mga tatanaw naman. Kaya sa tingin ko, siya yung feeling ko papasok. Tapos yung iba, acid test yan. Ito. Acid test yan ng BBM government. Most especially si Abalos. Kasi, okay, campaign manager mo si Abalos. Abalos, tumakbong senador. Pagka yan natalo, ibig sabihin, mahina ka na rin. So, I don't think patatalunin nila yan. Kailangan manalo yan. Because yun ang sukatan mo, ibig sabihin yun, posibleng yung approval rating mo, midway na wala. Kasi yung campaign manager mo, hindi binoto ng tao. So, ako tingin ko yan, papasok yan, tataas yan. Given next 4 months, mahaba pa yung panahon. Yung ibang mga Duterte, katulad yan, sila Willie Revilla, may malalaglag yan. I don't think magpapasingit sila ng Duterte ally. Para kung sakasakali, tuluyan ang impeachment, pwede nilang gawin. So that the Duterte allies will not have the number. Ako nga, duda ako kung puta, palusutin si Aimee. Because Aimee is in an enviable position. Ang dating ni Aimee para siya namamangka sa dalawang ilog. Okay noon na siya yung nasa gitna, pumapagitna kay Sara at kay BBM, pero nung humirit na si Sara yung gano'n,
yung pauhukay ko yung bangkay ng tatay niyo, tatapon ko sa West Philippine Sea. And she did not react to that. Medyo pangit ang dating nun. Because, ibang usapan na yun eh. Hindi na politika yun eh. Tatay mo na yun eh. Parang she lost something after that. Kaya pansinin mo parang dati ang lakas-lakas ni Aimee tapos biglang nanahimik, nawala. Nung open break, hindi mo siya masabi kung nasaan siya. Inuupa ka na, pamilya mo na. It was time for her to stand up. And she didn't. She lost something there. At sa Pinoy, mabigat yun eh. Mas mapapatawad yung Pinoy na nagkasala ka pero kumampi ka sa pamilya mo kaysa yung tinalikuran mo yung pamilya mo. Okay, sige. Interesting to kasi yung another question si Camille Villar. Bakit siya nakapasok? Palagi may bote yun. Palagi may bote yung Villar yun eh. Ganun na lang ba talaga buhay natin? Ba't nasa apelyido parang si Abby Binay? Just because she's a Binay. Yun na yun. Okay, people forget it is not because she is a Villar, but what that name entails. Resources. Ibig sabihin, maraming tao yan sa buong Pilipinas. Pero alam mo, everybody makes jokes about, meron pa isang cartoon na nagpunta na doon na impyerno si Cynthia Villar at pinapapatag na doon yung mga bundok sa impyerno kasi daw, nabili na daw nila lahat. But may camellia homes na doon sa impyerno. These are jokes, pero alam naman natin na jokes are always half meant. And being a Villar, parang another Villar in power. And nandyan na yung kuya niya, kompleto na sila eh. Although palagi bakit ang Cayetano? Palaging dalawa. Okay. Diba? Ganun din dapat. Ganun din na Villar. Palaging dalawa. Diba? And decide. Teka muna. I mean, they do have the reasons. Graduate na ba yung nanay? Oo, graduate yung nanay. Kaya tumatakbo at ang Congress eh. Kaya lang putang ina, napanood mo yung huli niyang video, yung nanunumbat, bibigyan kayo ng lupa, pero kailangan pakita niyong mahal niyo kami. Baka sayang. Yung 5 hectare lot sa Almansa. Almansa ba yun? Basta sa Las Piñas. Putang ina, turns out hindi kanila. Yung lupa nakatitulo kay Camilo Sabio, puki yung pinamimigay niya. Kasi Camilo Sabio, di ba tumakbo presidente yun? Si Camilo Sabio, dati PCGG. O di ba tumakbo yun? I think so. Pero dati siyang yan yung original na abogado ng mga magsasaka. He was the original Free Farmers tsaka Free Workers Group. Oo nga, yun. Okay, talagang lawyer. Public lawyer. 92 to 98. Yung pala Puta, nabili nila yung lupang yon sometime in 92 yata. Puta, tapos ngayon presko ni Cynthia, pinamimigay niya. May nagalsa doon eh. Yung mga youth group, Kabataan Party List yata, inungkat yung issue. Nahanapan nila sa mga squatter. Tangina, turns out it's not hers. It's not theirs. Pinagyarabang pa niya na 4 na lang sila magkakapatid na kailangan pumirma kasi patay na si Nene saka yung isang kapatid. Oo. Parang hindi pa legal yung gusto niya mangyari. Okay. Hindi nga kanila eh. Hindi nga kanila. Yung lupa ang kanila sa Camilo Sabio. And so that being said, yung mga sa surveys, look at it, ano yung gusto ng tao. Yes, inflation, jobs, and tsaka or peace and order na sana magkaroon ng hustisya, na sana patas ang pagtingin. The next one is that let me ask you, Dennis, what is your fearless forecast for politics 2025? What are we to expect? If these people win or if they don't win, kung sino magiging surprise, wild card. Okay, sino mananalo? Medyo mahirap sabihin pero definitely basa ko mauubos ang Duterte allies. But the Tulfos will be there. They're allies. Well, the problem with the Tulfos is you don't know when. Kung hanggang kailan mo sila allies.
And remember, the Tulfos, allies ng mga Duterte yan. Oo nga. Duterte yan. Sabi na, crony ni Duterte yan, ACT-CIS. Yes. Yung ACT-CIS to parties, puta. Di ba? Sa tingin mo. Kaya puta ako, basta ko dyan, lulutang ang mga kaso. Puputakin ng kaso. Just what they did to Erwin nung nasa sa Commission on Appointments. Lumabas lahat ng baho. Gaganunin nila. Ngayon lang, i-interview na si Ben, hindi na siya makasagot. Puta, may naglabas na yung party list, Tulfo para sa turismo. Oo nga, ano ba yun? Ano bang party list yun? Ano ba talaga party list nila? Nakita ko, dalawa na yun eh. Hindi. Tangin na pinapaalala lang sa tao na puta, tumira siya ng 60 million. Ay, sus pa rin, Joseph. The 60 million na dismiss. Puta, isipin mo. Ano yun? Para saan yun? Tulfo para sa turismo? Di po na ano napapasok sa'yo. Diba? Yung ano nila, yung ginawa nila ng ate niya. Diba? Na-remember, sila mismo umami na wala daw remorse si Ben Tulfo sa nangyari. Galit pa siya. And then, remember, sinabi ko sa podcast natin yan, 2 podcasts ago. Ang next target were Tulfo. Interesting. Sa tingin mo, sino tatarget yung opposition? Kasi ngayon, ang opposition ngayon, solid na yan. Hindi katulad ng araw. It doesn't matter who. Pero lahat ng may interesadong tumakbo sa 2028, uupakan sila. Mm-hmm. Okay, but you have to remember the Tulfo, si Erwin Tulfo in particular, is actually very close to BBM. Ganon sila nun. Panahon pa na senador pa lang si BBM, magkaibigan na sila. BBM. Nasa radyo pa yan si Erwin Tulfo. Bakit si BBM ba nasusunod? Hindi naman si BBM. Diba? Hindi naman si BBM lang. Again, political realities. He may be close to BBM, pero he is a crony of Duterte. So you don't know where he is. And historically, hindi mo sila, loose cannon ng mga Tulfo. ACDC yan, di ba? I remember that what they used to call Mon Tulfo. ACDC daw, chismis. Chismis yan. Di ba? So, yun ang problem with the Tulfo. So, kung ikaw yung politiko, would you really trust them? Hindi. Mahirap diba? Maraming kulay, maraming mukha, parang balimbing. So, I don't think anybody trusts them too. So, kung hindi ka nagtitiwala, masyado malakas ang gagawin mo. Ano gagawin mo? Kakasuhan mo na lang. You let him win. Posibleng hindi si BBM ang bumabanat sa kanya. Pero definitely may babanat. Kasi maraming may bumabanat sa kanya. How powerful? Not necessarily. Maraming interest sa 2028. You don't look at one person. You look at all possible people who would like to run. Who would want to run. Kasi ang pinakamabigat mong kalaban si Sara at saka mga Tulfo. Pag tinanggal mo sila sa equation, level playing field na ulit. Diba? Tama. I agree. Lang naman yun Kailangan lang naman level playing field So you utilize them. Lakas si Pacquiao. Si Pacquiao is in the top 10. Sa ngayon, Look, Pacquiao will never lose. Kung senador lang, puta salda mo. Ang krimen nawawala. Pagka may laban si Pacquiao, kanginang krimen tumitigil. Ano klaseng epekto meron siya? Di pag tumakbo siya. In fact, yung takbo niyang presidente, talagang ginahasa lang talaga siya. Oo. Pero kung hindi siya ginahasa, kung magaling ang nag-handle sa kanya, hindi Sige, puta yung nag-handle sa kanya. Puta, chismis, di ba? Yung mga yung mga nasa PDP laban, puro naka-Ferrari after elections. Wow, sarap buhay. Kaya puta, yun naman ang kapalit na wala sa kanilang partido. Nawala nga sa kanilang partido. Yun naman natirang last man standing, umalis yung leader. Umalis yung leader nila. Wala din. That's all weird. Kaya Pacquiao will never lose. Hindi nga, yan para si Lapid. As a senator. As senator, parang si Lapid yan, hindi kailangan gumastos. Para ba si Abby yan? Hindi kailangan mga panya.
Hindi, iba, anomaly si Lapid saka si Pacquiao. Yan yung mga tipong tao, hindi kailangan mga panya, hindi kailangan gumastos mananalo. Wow. Hindi kailangan lumabas. Kung senador ang pag-uusapan. On the basis of name recall na lang and all of these things, panalo na agad. Despite na kaso ni Lito Lapid dati na-implicate siya doon kay kay Napoles he was part of that crew. Ang dami nilang picture ni Napoles dati sa Pampanga. Siya lang di ba? Siya lang walang bahid. Di ba? Ano siya? Wow. Siya lang walang kaso. Hindi siya nakasama sa kaso. Di ba? Hindi nga siya nakasama sa kaso. Totoo yan. Kaya, kasama si Mama. Alam mo, ano paborito niyan? Kainan? Saan? Camelot Hotel. Wow, masarap pa doon. Ang dilim-dilim ng lugar na yun. Yes! Okay. Sorry. Until a few years ago, masarap ang Chinese restaurant nila. Kaya dati si Lapid, bagka may session, bago pagluwas ng Pampanga, magla-lunch muna araw-araw sa Camelot bago didiretso si Nato. Wow. Yes, kasi masarap ang pagkain doon, mura pa. Magaling ang Chinese chef nila. Kaya lang, hindi ako masyadong believe sa dilim kasi. That's the whole point. Dilim. Parang wala nakakakita. Pero masarap ang pagkain talaga. Yung anong pangalan ba nun? King Arthur's Court, something. Parang yung kasing pagpasok mo sa lobby. Sa totoo lang, para kasing parang motel si Camelot. Motel naman talaga yun eh. Oo nga, may mga kwarto sa ilalim. Yun naman ay chismis lang. Puta, ito, napag-usapan ng motel. Alam mo, may mga motel na masarap ang pagkain. Totoo yan. Bermuda. Yung pansit at saka yung manok na kilalang sa may Pasig. Nako, kilala yan. Sa Rosal. Yan, sa Rosal. Rosal. Saka yung katabi niya. Ang pinakamasarap, Bermuda. Yung nasa may kanto ng EDSA at saka Shaw. Oo. Ang masarap pala. Tangin ang sarap ng pagkain doon. Manupit to, nagde-deliver sila. Basta within Makati, Mandaluyong area. Ayos Pwede ka pala mag-aya nung may nililigaw ka. Halika doon tayo sa Bermuda. Kain tayo doon. Ako, ganun date eh. Date tayo, kain tayo sa hotel. Di ba? Sa Bermuda. Pero puta masarap. Kasi may barkada ako. Nagpapadeliver sila sa bahay. Puta, sarap talaga ng pagkain. Panalo. Yung katabi ng Rosal, tsaka yung Bermuda, isa lang yata may-ari niyan yung hotel dito sa Guadalupe, na ang daming bumibili ng pansit tsaka ng crispy pata. Kasi mura eh. Mura. Vista. Vista Hotel. Hindi, Vista. Yung malapit. Oo. I think Bermuda din ata may-ari nun eh. Ang Vista is owned by Bermuda. Ayun, there you go. So, masarap ang pancake saka fried chicken. Pero sa Bermuda, ang masarap Chinese food din. Yung yang chow fried rice, yung pancit, yung sweet and sour pork, yung mga ganun, yung Chinese food. I am pretty sure you were there just to dine. Hindi kasi, may bangkada ako na nagpapadeliver. So, magkikita kami, pupunta kami sa bahay nila, kami, wife ko, doon kami nagpapadeliver ng pagkain. Pag guest nila kami, doon sila bumibili. Kaya nalaman namin, kasi ang sarap eh, nagtanong ako, puta pa rin saan to? Sa Bermuda. Sabi ko, Dahlia, yung pansit, saka yung Apat pala pa-sponsor na tayo. Pero totoo, without anything, hindi ko kami sponsored na kahit na sino. Ang sarap mo talaga pansit doon, saka krisipata, saka manok. Totoo yan. Fried chicken, Totoo yun. Wala, lalo pagka nasa jacuzzi ka. Di ba? Jacuzzi sa bahay, pwede rin, di ba? With the kids, ayan, pwede rin. So ang one of your fearless forecast is baka nga kasuhan yung mga Duterte allies. So medyo na may miligro pala sila. Oo. Paano pag nanalo si Bato, di kakasuhan din yan? Hindi, si Bato may kaso na eh. May kaso na talaga. May ICC. Anong kaso niya ba? Anong ka? ICC. Oo pala, kasama siya doon. Kasi nilang siya ni Duterte. Sabi niya yan, death squad yan. Sabi niya, tawa ko na tawa doon eh. Nagulat siya. Hindi ako nagbibiro lang sa presidente. Hindi niya alam para defense. Hindi niya.
Hindi, ang mabigat doon ang kumanta, ang balita, ang kumanta yung mga Davao Boy. Kaya nawawala na. Pero nandun pa siya sa listahan, sa top 10 pa siya. Baka magbago pa kasi maaga pa eh. Ano yan, babagsak yan. Kasi hahabol yung iba eh. Lalo pag naglabasan yung mga skandalo. Hahabol? Sino? Like Abalos? Yung mga nasa baba. Hahabol yan, yung mga nasa baba. Si Kiko? Kung ikaw si BBM, papayag ka ba na mawala ang campaign manager mo? Ba? Siyempre. Okay. Si Kiko at saka si Bam Aquino, posible. Bakit? Kalaban din ni Duterte yan eh. Oo. Diba? Kaibigan sila ngayon eh. Kailangan may dilaw dyan. Diba? Siyempre. Kailangan. So, posible yun. May mga ganun eh. We have to see. Ngayon, hindi na basta unity. Nung nasira yung unity, ang titignan mo yun, sino mga kalaban ni Duterte? Sino yung gustong bumawi? Yung mga gustong bumawi, yun ang mga kakampi nila. Because these people don't need to do anything anymore. Nagko-collapse sa mga Duterte. Oo. Nag-i-implode. Lalo na yung anak na babae, nag-i-implode. Although ngayon, medyo ano yung sabi niya? Christmas message siya, forgiveness daw. Okay. Is she asking for it or she wants to give it? Ano kaya alin sa dalawa? Look, diba? Christmas message. Ordinarily, yung Christmas sa New Year's message, those things are very, diba? I mean, uncontroversial, diba? Dapat hindi. Bakit ngayon, puta, pinagtatawanan ng tao, diba? Parang nagre-react ng tao against yung Christmas message niya. Parang loaded lahat, diba? Loaded lahat, totoo yun. Diba? Because of how they treated people during the 6 years eh. Yes. Diba? Yes, they treated people very badly. Plus the first 2 years. Grabe yabang na, hubris talaga. Diba? Totoo yan. Ngayon, sinisingil sila. I mean, may hangganan may hangganan ng galit ng tao. Totoo yan. Tao din. Kaya lang kasi alam ang problema sa tao, daling makalimot. Oo, naalala nila ngayon. Sabi, abuta ka ng 500, nakalimutan na nila. Hindi, dapat pansinin mo, yung mga DDS, puro tahimik na. Meron ba yung mga tigasing DDS dati, asan ngayon? Wala. Sino yung naglabasan dun sa EDSA? Tangina, sino ba yung mga yun? Bakit wala rin sila, Wala rin yung sila Mark Lopez, sila Boca Uso. Wala, hindi lalabas yung mga yan. Diba? Bakit sila ang wala rin? Sila yung nakapwesto. Nandun si Banat B. Si Banat B ba? Banat B. Nandun siya eh. Banat B. Sino ba yun? Si Banat B, ano lang yun eh. Pero ibig sabihin, ano ba siya? Di ba, ano lang yan? Anong tawag dito? Parang substitute lang ni Mocha. The major ones. Wala doon. Di ba? Tangina itong mga to, yung talagang inalagaan nila. Sila Trixie Angeles. Wala doon. Di ba? Sila Lorraine Badoy. Puta, si Lorraine Badoy nga. Bakit wala sa... Nag-i-export siguro 2 milyon. Bakit wala sa EDSA? Hindi ba? Hindi ba dapat yung mga yan ang dapat na nagtatanggol kay Sarah? Nandun si Harry Roque dati. Unang nagtawag na EDSA. Nasaan? Nasa Dubai, tatago. Ay, walang tumakbo eh. Oo nga. Diba? Sila mag-asawa. Diba? Iniwanan niya si Mr. Supranational sa Pilipinas. Yan yung for me, yan yung tunay na measurement. Nobody's there to take up the cudgels for them. Yes. Nobody wants to take up the cudgels. Nobody wants to take up the cudgels for them. Puta, malupit yun. Lahat itong mga hindot na to, ito kumita. Sila yung nagkapera ng husto. Totoo yan. Si Harry Roque bought properties left and right na pinatirahan sa mga fugitive na yung chicks, Maria Josep. Remember, Harry Roque, nadulas yan. He admitted that the Pogos were giving the OP about 2 billion pesos a month. Oo. I remember that. Sinabi niya yan. Diba? Puta, unregistered yun. Ay, ibig sabihin nun. Tangina, pera na sa bulsa yun. Bulsa na yun. Kung hindi rehistrado yung opisina,
Hindi na hahanapin niya, nasa iyo na yan. Diba? Hindi pinilinan sa BIR. Walang pinagdaanan yun. Oo. Tapos sasan sila ngayon? Wala sa kanilang kanya-kanyang pulasan na, actually. Yep. That is the true measure of how low the Dutertes have fallen. Nobody's there to protect them anymore. Di ba nangyari din niya kay Erap dati? Nawala lahat ng kaibigan niya? Not necessarily. Kahit paano si Erap, putangina, meron pa rin dumadalaw sa Tanay. Bagay. Sino dadalaw sa kanya ngayon sa Davao? Layo. Tanay, nandyan lang. No, I think tsaka yung Erap nagkaroon ng edge sa tres. That's true. Diba? May nagpunta, tapos organic. Oo. May nagpunta, tapos organic. Yes, true. Tangay na sila Arnold Ubina, sila Ronald Lumbaw. Diba? Oo, may nagpunta pa kahit papano. Kagulo sila noon, naipot ako sa MRT noon. Hindi kahit papano, putang ina, dami noon. Totoo yun. Totoo. And then he left peacefully. And then he had this, alam mo that one of his enemies yung namatay na si Miriam Defensor dati, kaaway niya. Di ko alam kung anong ligaw ang ginawa niya na badang huli. She was defending him as much as she could. Tsaka putang ina, muntik bumagsak ang gobyerno ng GMA. EDSA 2. Mabigat doon. EDSA 3. EDSA 3. Oo. 3. Diba? Oo. That was malakas din ang puwersa. So forced to record. Oo. Hindi katulad ngayon. But the sons are not as popular as the father. Iba yung charm nung tatay. Hindi. Yung atraso na kasi. Abusado talaga. Talaga, pag matagal ka sa kapangyarihan, abusado ka. And so, will 2025 be a good year for the president? Hindi ko naniniwalang for this administration. Well, ano yan malalaman natin after election. Kasi traditionally, after the midterm election, the president becomes a lame duck. That's what they say, although hindi ako naniniwala doon. After the midterm elections, kasi pormahan na yan for the next presidential election. The next election, just 3 years later na lang. So, nobody really cares about the current president. Bakit? Kasi nagpopormahan na Diba? Sa tingin mo makakatakbo pa si Sara, patingin ko, o wishful thinking siguro on my part, parang malabo na siya. But I doubt. She has become a meme. Yun ang pinakasumpa sa Pilipinas. Pagka pinagtatawanan ka na ng tao. Pag pinagtatawanan ka na ng tao, nobody really cares about you anymore. You are not a threat. You are a butt of jokes. But her approval level really went up after September. Yung sunod-sunod na yung mga kaso niya na mga piatos, jokes, and whatnot. Her approval level really declined. Bagsak talaga. Saka pero yun na yun. Sa akin, wala na yung approval na yan. It's the fact na titignan mo yung the jokes. When people joke about you, you're gone. There is no way to recover from that. How can you how could anybody take you seriously anymore? Kung yung presidente nga after the midterm election, sabi mo magiging lame duck. What about the vice president who is, in their own words, a spare tire? Sila nagsabi nun. The vice president has always been useless. Yeah. In fairness, si Lenny lang naman ang naging masipag Because as the vice president sa Pilipinas, your only role really is to be the backup president. And if anything happens, umalis ang presidente. Wala kang function Oo. Di ba? Unless binigyan ka ng posisyon sa kabinete, kung hindi ka binigyan, wala. Nga. Di ba? Wala na. So ngayon, sa tingin mo mai-impeach si That's a question. Sa tingin mo mai-impeach si vice president? Ako tingin ko hindi. I don't think they would go that route. Tingin ko kakasukan na lang nila. Depende. Malalaman after elections. Kapag walang nanalong Duterte ala, tuloy yan. Impeach yan. Impeach yan. Kasi walang pipigil Ang chismis nga, ito chismis lang to
Marcoleta daw is cozying up to what's his name? To Martin Romualdez. Baka daw bigyan ng posisyon and a cabinet position, cozying up to him daw. Well, Kaya ayaw ni Mrs. sa kanya eh. Malabo-labo siya. Chismis yan. Masyado. Well, the good thing about Marcoleta kasi is he really is a cat sport. Kaya niya gawin ko ano yung pag-uutos mo eh. True. Kaya lang syempre, he's loyal to the wrong people. Loyal to the wrong people. Ang loyalty, ano yan? Baligtarin yan. Ang loyalty dyan pa. Oo. Pwedeng sa'yo ngayon, bukas sa iba. Oo, ganun yan. Parang boyfriend. Okay kayo ngayon, mamaya may nakita iba. Nakatanda mo, Marcoleta's protected. By whom? INC The yan. religious group. Pero INC is having, chismis ha, INC is having some problems of their own within their ranks. Since, that issue with the mother and sabi, meron daw mga tumitiwalag, meron daw nagagalit, meron daw hinahabol sa ibang bansa, may nagkukwento na, it seems to be that's a lot of, parang there's a lot of, parang a bit of small revolution within the religious group. Ay, luma na yan. Luma ng kwento yan. Malakas pa rin ba? Ang bago is, yun daw anak na babae na susunod niya. Oh? Yun daw ang aktibo ngayon. Kasi yung hari, parang hindi masyadong interesado sa politika. Hindi, buhay nila yan. They should be. Pero kumbaga, he is now more interested in healing the church. Kasi nga naman, mabigat yung problema. Healing? I'm sorry, what did you say? Healing. Healing. Kasi nga naman, ang magkakaaway dyan, magkakapatid. Oo. Okay? Okay, ang magkakaaway dyan, yung anak ni KRD. So, ibig sabihin, yung hari ngayon, tsaka yung mga kapatid niya. And they're more into healing each other. Parang kumbaga nag-ayos. Yung anak ng hari ngayon, yun daw ang mas na tumitingin sa politika. Yun ang mas vocal. Yun ang chismis. I'm not sure how true that is, pero napansin ko kasi parang bakit biglang-bigla merong nagsabi na they will support Sara tapos biglang namatay. Oo. Diba? Tahimik sila eh. They didn't care about any of those eh. Because they were trying to fix themselves eh. Tapos bigla may gumanon, tapos bigla nawala. Yun. Posibleng totoo yung chismis na ganon, na tapos may napagsabihan, posible. Yan naman kasi kuminsan eh. Siyempre, ikaw ba ng leader ng isang relihiyon with millions ba of followers and subjects, parang kaharian. Ikaw ba ng leader na isang ganong kalakas na relihiyon? Hindi, syempre, doon ka sa malakas. Ba't ka sasama sa medyo problematic? Hindi mo struggling pa kayo niyan. Yeah. Well, so that is the Also, I wanted to mention na yung about the surveys, these were all done isang survey was done in July, bago mag-SONA. The other survey about the senatorials was done in November to December. So, tama si Ka Dennis, bago mag-Pebrero or after February, magbabago pa yan. So, hindi sila lahat safe. Except for the Tulfo siguro who probably feel that they'll be there. But then again, sa politika, pwede kang banatan din eh. This early, inupa ka na sila. Oo nga. Totoo yan. Kasi tandaan mo, pag nanalo yung dalawang Tulfo, presidente na si Rafi. Totoo yan. That's what he's gonna get eh. And I think that is that's the goal na maging presidente. There's this chismis early, inuupa ka na. Remember, there was this chismis of last year na lumabas sa isang website na sa isang publication na ito parang si Mon Tulfo nagkaroon ng girlfriend na who got involved in some kind of investment scamming of some kind na defrauded so many people.
Di ko lang alam kung makaka-apekto ba yan sa kandidatura ng mga Tulfo, having the name Tulfo, no? So, syempre, pag ikaw na-defraud ka ng ilang libong piso, hindi ganun kadaling kalimutan yun. So, si Balahaja ba yan? Hindi, yung babae, si Belle, may-ari ng beauty product, something, gumawa sila ng sarili nilang MLM, para sarili nilang Avon. Tapos, ang dinamit yata was Montulfo, tapos nagka-relationship sila ni Montulfo. Hindi naman yung tinanggi yun, nilabas siya sa Facebook. Tapos, humingi siya ng apology na ginamit yung pangalan niya, kasi ang daming ginawang, fraudulent activities ng babae. So, di ko alam kung nauwi sa kaso, di ko alam kung nagkasuhan. Pero definitely, Montulfo's name is now attached to that scandal. Di ko alam kung ano yan, kung maaalala ng mga tao yan. Kasi kung ikaw, ninakawak ka, defraud ka ng 10,000, kahit 5,000 lang, maaaray ka, hindi mo kakalimutan yun. So if there's time to vote for, say, the Tulfos, siguro yung iba na hindi na-defraud would remember thinking that they're just like Rafi. Pero tingnan natin, tama ka, anything can happen. Magulo. Si Francis Tolentino wala sa listahan. Nasa baba si Abalos, may pag-asa pa ba yan? Depende, in the next 2 months may kita niya. I don't see any hope kay Tolentino. Oh, why not? Okay, the problem with Tolentino kasi is optics. Di siya nakikita. That's one. Kung makita man, masagwa. At tama, ang anong unang entry niya sa National Consciousness, MMDA chairman, na kung saan putang ina nasira ang traffic na Metro Manila. Nobody could remember whatever he did, whatever accomplishment he had. Pero ang naalala nila is mayor to ng isang maliit na bayan na iisa kalsada. Di ba? Naiisa kalsada, tangina, ginawa niyong MMDA chairman, nagka-late sa Metro Manila. I remember, I was in a forum, I attended a forum, nandun si Francis Tolentino, it was a road safety forum, ang sabi niya, alam ba ninyo yung blue line sa EDSA? Ako may pagawa nun. Yung blue line that separates the motorcycles and the cars. Yung blue line, and nobody cares. Nobody cares because it didn't work because motorcycles are going everywhere. Hindi mo rin mabatas. Okay, and nobody cares. Second, ano ginawa niya? Ano ang pagkakakilala sa kanya ng tao? Balimbing. Oo. So, yung pagiging balimbing niya, from or not, to the BBM, tama. From GMA to Pinoy to Duterte to BBM. Baligtarin. Okay. Tapos ito, anong unang-una niyang ginawa nung nanalo siyang senador? Nagpa-photo ops, magkatabi sila ni Bato, na terno sila ng medya. Putang ina, pinagmukha mo clown ng Senado. Putang ina, sinasabi mo, puta, pareho yung gago. Pareho yung bobo. Pero wag ka, bugado yan si Tolentino. Actually, a very brilliant guy. Ang taas ng grade yan sa bar? 86.75? Wow. Ang taas na. However, bad optics. He's actually quite bright. Yeah. Pero bad optics talaga. Ateneo pa pala siya. Ateneo Law, parang ikaw. Ateneo Law. 86.25. Ang taas. No. Tapos putang ina bumarkada kay Bato. Hindi naintindihan yan. Diba? That's the thing Very bad optics That's his problem. Always been his problem. From a guy who has 3 Master of Law degrees from different Ivy schools. University of Michigan, University of London, Columbia Law University. Actually, he's very bright. And he is a state bar passer sa US. Passed the New York State Bar in the US. So actually, ang impressive ng niya. Ang impressive ng kanyang credentials niya. Yes. Bakit ganun? Again, it's bad optics. He needs to get a good chief of staff. Yung magaling.
Sabi He mo nga needs to get a good PR. Sabi, He needs a good PR. He needs a good PR. PR. And he has Chief to of do it staff. fast. Yung chief of staff niya, okay na yun. Happy na siya doon. Oo naman, happy siya doon. Pero kailangan niya a good PR. PR. Well, we will see. No? We will see. Sana nga. Actually, matalino pala siya. I didn't realize. I'm sorry, pero hindi ko naisip yun. Kasi mga sinasabi Tatlong masters niya. Tatlong master's degree after a law degree from Ateneo. Wala ka naman din masabi. Gaganda ng ganda ng credentials. Bakit ganun? Optics nga. Oh, hindi siya charming. Para siyang Forrest Gump. Oo nga. Di ba? Yun ang dating eh. Again, bad optics. Bad optics. Matalino siya. Pero nobody kinda, di ba? Ang tingin sa kanya, parang ordinaryong mayor ka lang ng Tagaytay eh. Tapos, alam mo yun, hindi siya appreciated. Isa kalsada mo, tangina ka, naging MMDA ka, kaya nagka-leche-leche Metro Manila. Di ba? Yun ang dating eh. Traffic pa naman palagi sa Tagaytay. Ingress, egress is the same road. How can they not fix it, no? Yeah. Di ba? Ay, naku. Yun na nga eh. Diba? Kaya nga, yun ang dating. That's yung sa kanya, unless he gets a professional PR first, medyo malabo. It's about optics. Well, anyway, medyo mahaba na to ba? Isang oras. So, maraming salamat sa mga nanood. Sa mga magtatsaga. Oo, pero subscribe kayo kasi yung iba dyan, marami pa kaming susunod. May guest pa tayo sa susunod, pero meron yata, but we will announce soon sa ating Facebook page. We actually do have a Facebook page. So, ayan. We will come out with it. So, ayan. So, maraming salamat po sa pakikinig. Very interesting. Maraming salamat sa mga manonood at may kinig. Huwag sana kayong magsawa sa amin. Yes. Kumita na kayo. May mga mabibigat kaming guest na pumayag na. Inaayos lang namin schedule. Kung meron pala kayong tanong after this, comment kayo, sasagutin namin yan lahat. Comments, questions, na meron kayong tanong about, ba't si ganito, ganyan, ba't si ganyan, ganon. Example nga pala, ngayon ko naalala. I made a mistake a couple of episodes ago. Sabi ko, pinatay sa Marcos with Gima 7,000. Wrong. It was only 3,700. Wow. 7,000 plus ang Timor Church. Pero buhay. Buhay. Well, tayo pa rin siya dito. Yes. Kasi 10 times. 10 times. Kasi tuwan-tuwa eh. 30,000 daw, tuwan-tuwa siya eh. Achievement daw nila yun eh. Tangina niya. Yun, tama-tama. Sinusunod na kaluluwa niya sa Imperial. 30,000 para ka Civil War din ah. Anyways, I hope that doesn't happen again. Maraming salamat po hanggang sa susunod. Maraming salamat. Maraming salamat. Samahan niyo ulit kami sa susunod na episode. Sana may natutunan kayo sa amin. Sana gumaling ang pagmumura ninyo. More than anything, maraming salamat. Good night. Good night. Sige po.